Mga sundalong nag-aabang sa pananambang, mga drone lumilipad sa itaas na hindi nakikita at naghihintay umatake. Ito ang mga kinatatakutan ng mga sundalong Ruso kapag nakikipaglaban sa Ukraine. Ngunit ngayon, may bagong takot na lumitaw sa larangan ng digmaan, isang takot na hindi kailanman inaasahan ng sinumang mandirigmang Ruso na darating. Mga puno sa mga kagubatan kung saan nagaganap ang malaking bahagi ng labanan sa digmaan sa Ukraine ay ginagamit na ngayon laban sa Rusya. Kamakailan lang, nakaimbento ang Ukraine ng maparaan para gawing tagapatumba ng tangke ang isang puno. Noong Hulyo 22 iniulat ng Kiev Post ang pinakabagong halimbawa ng malikhain at taktikal na inobasyon ng mga Ukrainian sa larangan ng labanan. Ayon sa ulat ng Kiev Post tungkol sa isang video na inilabas ng RAI Novosti, nalaman ng mga sundalong Ruso na nagsimulang magtago ang Ukraine ng mga anti-tank mine sa mga pekeng punong kahoy. Natuklasan ang isang posibleng mapaminsalang troso sa rehiyon ng Kursk sa Rusya na may oblast na binawi ng Ukraine. Noong 2024 naniwala ang Rusya na naalis na nila ang lahat ng sundalo ng Ukraine sa rehiyon. Ang mina sa loob ng tuod ng puno ay nagpapakita na marami pang panganib na kinakaharap ng mga tauhan ni Putin habang nagpapatrolya sa Kursk. Base sa Kiev Post, malamang na nakatago ang modernong mina ng Ukraine sa mga nakapatong na kahoy. Simple lang ang konsepto. Karaniwan ang mga troso sa mga kagubatang lugar kung saan nagaganap ang karamihan ng labanan sa digmaan sa Ukraine. Ang isang Russian tank na dumadaan sa kagubatan ay malamang hindi magdududa sa maliit na tumpok ng kahoy. At iisipin na naiwan lang ito mula noong inatake ng Ukraine ang Kursk. Dumadaan ang mga tangke ng Russia sa ibabaw ng kahoy. Pagkatapos ay sumabog ang mina at nawasak ang mga ito. Ayon sa Deputy Commander ng Russian unit, ipinaliwanag niya kung paano ginawa ng Ukraine ang kakaibang minang natuklasan ng kanilang grupo. Sa isang gilid ay ang mga bala. Sa kabila naman ay ang kahoy na frame. Ayon kay Commander Bogdan Miranov sa RAI Novosti, natuklasan na ito ay napakatago at hindi napapansin kahit ng mga eksperto. Kawili-wili, natuklasan lamang ang makabagong tree mine ng Ukraine nang nagkataong may operasyon ang Russian demining team sa lugar na pinagtagpuan nito. Maraming unit militar ng Russia ang walang access sa ganitong mga team. Sa pinakamaganda, baka mayroon lang silang ilang metal detector kung alam nilang dadaan sila sa minadong lugar. Pero ang mga nagpapatrolya sa kagubatan ng Kursk ay maaring umaasa lang sa sarili nila. Kaya madaling mahuli ng Ukraine ang mga ito gamit ang kanilang kahoy na mina. Sa pagkakataong ito, hindi nangyari. Ngunit maglalaro ang Ukraine ng numbers game at malamang iniwan nila ang ilang sandatang gawa sa kahoy sa Kursk. Sa mga susunod na araw, makakarinig tayo ng balita na ang isang minang Ukrainyano ay nakasagupa ang isang Russian patrol. At tiyak na wasak ang patrol na iyon. Bakit itinatago ng Ukraine ang napakalalakas na anti-tank mines sa mga tuod ng puno? Iniulat ni Miranov na ang natuklasang mina ng kanyang grupo ay isang PTM, isang anti-tank mine na orihinal na idinisenyo para ihulog mula sa mga helicopter. Kaya ito ay babagsak sa harap ng paparating na kalaban. Maaaring iputok ang mina mula sa iba't ibang uri ng multiple launch rocket systems at maitanim gamit ang mga makinang panmina. Hindi ginamit ng Ukraine ang alinman sa mga kagamitang ito. Sa halip, malinaw na mano-manong itinanim ang mina. Lumikha ng masalimuot na uri ng pagtatago gamit ang puno na umaasa silang hindi matutuklasan ng Rusya. Kung madadaanan ng tangke ni Putin ang minang iyon, magpapasabog ito ng sandatang may 10 librang mataas na pampasabog na puwersang kayang tumagos ng 39 na pulgadang balute. Sapat na ito para sirain ang mga truck ng tangke at makapinsala sa katawan nito. Nagbibigay pa ng dagdag na detalye ang Collective Awareness to Unexploded Ordnance na isiniwalat na ang PTM 3 ay hindi imbensyon ng Ukraine. Ito ay isang minang Ruso. Nangangahulugan na mayroon pang nakaimbak ang Ukraine mula noong bahagi pa sila ng Soviet Union. Mahirap nang makita ang mina sa loob ng kagubatan. May kulay itong olive drab na may halong itim na marka, kaya madali itong magtago sa paligid nito. Parihaba ang hugis nito, kaya madali itong ibaon o itago lang sa mga kalat. Mayroon din itong magnetic influence fuse na lumilikha ng magnetic field para sa pagpapasabog ng mina. Matapos mailagay, mag-aarmas ang mina sa loob ng 60 segundo at maghihintay na lang ito. Kapag may dumaang armored vehicle, gaya ng tangke,
Sa ibabaw ng mina, ang pagbabago sa magnetic field sa paligid nito ang nagiging sanhi ng pagsabog. Dito na pumapasok ang gamit ng parihabang hugis ng mina. Ang simpleng katawan na yan ay may lamang shape charges na lumilikha ng pagsabog na sapat ang lakas para butasin ang isang tangke at patayin ang mga tauhan sa loob nito. Nakakabahala para sa mga sundalo ng Russia, ang anti-tank mine na ito ay maaari ring pumatay ng tao. Ang mina ay sobrang sensitibo sa mga pagbabago sa magnetic field, kung saan isang maling tapak ay maaaring ikamatay ng sundalo. Siguradong masaya ang demining crew ng Russia na nakita nila ang makapangyarihang minang nakatago. Kailangang itanong, bakit nagtatago ang Ukraine ng mga mina sa loob ng mga puno? Nagbibigay ang militar ng Bulgaria ng ilang posibleng sagot sa kanilang ulat tungkol sa kakaibang mina ng Ukraine. Ang paggamit ng puno bilang panakip ay nagpapahirap sa pagtuklas ng isang mina na mahirap nang makita. Matalinong paggamit ito ng paligid. Paano mo malalaman kung alin sa mga kahoy sa kagubatan at mga pinutol na troso ang may nakatagong landmine? Kung meron man, hindi malalaman ng mga sundalo ng Rusya kung alin sa mga troso ang may lamang mina. At iyon ang punto. Mauubos na nila ang oras sa paggawa noon kaya maantala ang anumang plano nilang gawin sana. Mahalaga ang oras para sa Ukraine sa pag-oorganisa ng depensa kontra Rusya. Maaari ring gamitin ng Ukraine ang mga minang ito para pabagalin ang mga tropa ng Rusya na magpapahina sa kanila laban sa isang ambush. Ang isang tangke ng Rusya na dumadaan sa kagubatan ay hihinto para maiwasan ang panganib na sumabog sa mina. Kung mayroong crew na nagdedemina, maghahanap ang crew. Sa ganitong sitwasyon, naipit ang mga puwersa ng Rusya, kaya madaling tamaan ng mga drone at artilleriya ng Ukraine. Klasikong sitwasyon ito ng pagpili sa pagitan ng bato at mahirap na lugar para sa mga sundalo ng Rusya. Walang tamang pagpipilian. Pipilitin nilang sumulong ng walang pag-iingat na mga nganib na masabog ng mga anti-tank mine o titigil at ilalantad ang sarili sa iba pang mga sandata. Naisip ng Ukraine ang malikhaing estratehiyang ito at magtataka ka kung gaano karami pang tree mine ang nakakalat pa rin sa Kursk sa Ukraine. Ayon sa tala ng militar ng Bulgaria, may issue rin ng pag-anticipate ng banta na dapat isaalang-alang. Maaaring mailagay ng Ukraine ang mga mina sa mga lugar na inaakala ng Russia na ligtas sa pamamagitan ng pagtatago nito gamit ang mga tuod ng puno. Ang mga madalas daanang landas sa gubat ay maaaring gawing mga patibong ng kamatayan. Maging ang mga kalsada ay nagiging problema rin. Siyempre, ang mga tuod ng puno at mga troso ay hindi naman kakaiba sa mga kalsada ng Russia. Nais ng Ukraine na ilagay sa alanganin ang seguridad ng mga tropang Ruso na dating nakakaramdam ng kaligtasan sa mga bagay na hindi karaniwan at mga pangkaraniwang gamit na palaging nakikita sa kanilang mga ruta. Takot ang layunin, kasabay ng pagkawasak at epektibo ang takot na iyon. Ang minang ito ay sobrang tago na tanging metal detector lang ang makakatuklasan. Ngunit natagpuan pa rin ito ng Rusya. Ito ay isa lamang sa posibleng natagpuang 2 dosenang mga pangkat. Ngunit ang mas malaking usapin ay ang implikasyon nito sa digmaan sa Ukraine. Simulan natin sa isang bagay na ayaw aminin ni Putin. Ang Kursk ay isa pa ring aktibong sona ng digmaan. Nabanggit namin kanina na muling sinalakay ng Ukraine ang Kursk noong Agosto 2024. Ang pagsalakay na iyon ang unang beses mula sa ikalawang digmaang pandaigdig na nakapasok ang kalaban sa Russia. Isang malaking kahihiyan para kay Putin. Ipinakita niya ang kanyang sarili bilang matatag na leader ng Russia, ang tanging taong makapagtatanggol sa bansa laban sa mga kaaway nito. Nasira ang imahe niyang matatag na leader nang salakayin ng Ukraine ang Kursk. Lalo na nang mabunyag na nasakop nito ang 73 pamayanan at 400 at 60 milya kuwadrado ng oblast. Inabot ng ilang buwan bago nakapagbigay ng tugon si Putin. Nang dumating ang katapusan ng Nobyembre, may 50,000 sundalo na si Putin na handang mabawi ang mga nawalang teritoryo. Kabilang ang humigit kumulang 10,000 hanggang 12,000 sundalong North Korean. Nagpatuloy ang digmaan hanggang 2,000 at 25. Sa huli, lumabas na panalo ang Russia. Ayon kay Putin, noong huli ng Abril, iniulat ng cable news network na ayon sa Russia, nabawi na nila ang lahat ng nawalang teritoryo sa Kursk. Sinabi ni Putin na tuluyang nabigo ang pakikipagsapalaran ng rehimen ng Kiev, ngunit hindi ito ganap na totoo.
Iginiit ng Ukraine na patuloy pa rin ang labanan sa oblast kahit noon pa man. Ayon kay Commander ng Hukbong Ukranyano Oleh Shiraev sa Cable News Network, hindi pa lubos na nabawi ng Russia ang rehiyon ng Kursk. Nagtatrabaho at nakikipaglaban kami. Hindi tagumpay sa teritoryo, kundi pagsira ng mga armored vehicle at tauhan ng kalaban. Kahit gustong magpanggap ni Putin na kontrolado ang lahat sa Kursk, malinaw na hindi iyon totoo. Lumipas ang panahon hanggang Hulyo, at ang problema sa Kursk ay nananatiling tinik sa tagiliran ni Putin. Noong Hulyo 8 inangkin ni Alexander Siersky, punong komandante ng sandatahang lakas ng Ukraine, na nababawi ng Ukraine ang mga posisyon sa Kursk at Belgorod, mga rehiyong hangganan. Iniulat ni Siersky na may 188 sagupaan ang Ukraine at Russia. Sa Telegram, sinabi niya na binigyang diin niya ang pagbawi ng mga posisyon at pagpapanatili ng mga teritoryo sa Kursk at Belgorod ng Russian Federation sa isang pagpupulong kasama si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Idinagdag ni Siersky sa kanyang mensahe, "Pinipigilan namin ang malaking grupong kalaban sa border area. Walang kapayapaan dito para sa kalaban." Malaking problema ito para kay Putin. Gusto niyang isipin ng mundo na kontrolado na ng Russia ang Kursk, pero ayon sa Ukraine, nababawi nila ang teritoryo doon. Nagbubukas yan ng mga tanong tungkol sa minang natuklasan lang ng mga puwersa ng Russia. Naiwan ba ito mula noong unang beses na sinalakay ng Ukraine ang Kursk? Ang 3 mine ay maaaring nakatagong regalo para sa mga puwersa ng Russia na nagpapatrolya sa dating posisyon ng Ukraine. O ang minang iyon ba ay palatandaan na muling pumapasok ng malalim ang Ukraine sa Kursk? Sa halip na naiwan lang matapos umatras? Ang 3 mine ng Ukraine ay maaaring isa lamang sa marami na inilalagay nila upang pabagalin ang mga sundalo ng Russia. Pinipigilan silang makaharang sa planong paglusob ng Ukraine sa Kursk sa 2025. Hindi natin alam ang sagot sa mga tanong na ito, ngunit hindi na ito mahalaga para kay Putin. Batid niya na ang modernong minang ito ay sumisira sa ilusyon ng kontrol ng Russia na sinusubukang likhain sa Kursk. Ipinapakita rin ng mina ang isa pang problema na kinakaharap ng Russia laban sa Ukraine mula nang ilunsad ni Putin ang kanyang malawakang pananakop, ang mga asymmetrical na taktika ng digmaan ng Ukraine. Ang 3 mine ay maituturing na halimbawa ng pagiging malikhain ng Ukraine sa nakaraang mahigit 3 taon para mapaalis ang malaking puwersa ng Russia. Ang asymmetrical na digmaan ay tumutukoy sa labanan sa pagitan ng dalawang grupo na gumagamit ng magkaibang taktika dahil sa magkakaibang kakayahang militar. Hinahangad ng Russia na gamitin ang kanilang mas malaking bilang ng tao at kagamitan upang pahinain ang depensa ng Ukraine. Hindi matapatan ng Ukraine ang mga kalamangan na iyon, kaya kumukuha sila ng ibang paraan. Nanguna ang bansa sa paggamit ng drone warfare sa kanilang depensa kontra Russia. Karaniwan na ngayon ang guerrilla at urban warfare sa paraan ng Ukraine. Tulad ng nakagawian mula ng salakay ni Putin, nilalabanan ng Ukraine ang mas maraming bilang ng mga Ruso gamit ang makabagong taktika na hindi naisip ng mga komandante ng Russia. Binibigyang diin pa ito ng National Security Journal. Sinisira ng mga Special Operations Group ng Ukraine ang mga kagamitan ng Russia at winawasak ng mga drone ang mga supply line ng Russia. Pinapatay ng Ukraine ang mga mahalagang operatiba ng Russia sa kanilang teritoryo at sa Russia mismo. Naging tatak ng Ukraine ang hindi pangkaraniwang taktika sa kanilang estratehiya. Ngayon, makikita ang innovation nila gamit ang 3 mine na ito. Ang minang iyon, kahit simple sa unang tingin, ay isa pang mensahe kay Putin na hindi pa nauubusan ng ideya ang Ukraine. Tuwing nagkakaroon ng tagumpay ang Russia, tulad ng sinasabing muling pagbawi sa Kursk, tumutugon ang Ukraine gamit ang mga bagong asymmetric warfare tactics na nakagugulat sa mga sundalong Ruso. Natagpuan ng isang Russian demining unit ang ganitong klase ng mina sa Kursk, pero hindi alam kung ilan pa ang nandoon at sa Ukraine. Kung lalawak ang paggamit ng Ukraine sa bagong taktikang ito, ang mga kagubatan na kanilang ginagalawan ay maaaring maging patibong para sa mga sundalong Ruso. Matatakot dyan si Putin, hindi lang sa panganib ng mga minang nakakabit sa puno. Ang Ukraine ay gumagamit ng mga landmine sa kanilang depensa na maaring magdulot ng panganib sa hinaharap ng Russia. Hindi na dapat magulat si Putin dahil maraming ulat na nagpapakita kung paano lumilipat ang Ukraine sa mas maraming estratehiyang gumagamit ng landmine. Noong Disyembre 2024 inulat ng Arms Control Association na inaprubahan ng Estados Unidos ang planong magpadala ng mga anti-personnel mine sa Ukraine. Ayon kay dating United States Defense Secretary Lloyd Austin, kailangan ng Ukraine ng mga bagay na makakapagpabagal sa malawakang pananakop ng Russia. Marami pang mina ang kailangan natin at dapat bigyang pansin din
Ang uri ng mga ito. Ang anti-personnel mine ang pinaka-controversial na uri ng ganitong sandata at malinaw na ipinaabot ng Ukraine sa Russia na balak pa nilang gumamit ng mas marami nito. Noong Hunyo 29 nilagdaan ni Zelensky ang kautusan na inihayag ang pag-atras ng Ukraine mula sa Ottawa Convention na nagbabawal sa paggamit ng mga anti-personnel mine. Noong 2005 pa lang nilagdaan na ng Ukraine ang kasunduan. Ngunit napilitan itong muling pag-isipan dahil sa digmaan nito laban sa Russia. Kaisa nito ang ilang bansa sa Europa na umalis na rin sa kasunduan tulad ng Finland, Poland at mga Baltic na Latvia, Estonia at Lithuania na nagsimula ng magproseso ng pag-atras. Isiniwalat ng follow-up na ulat ng Al Jazeera ang mga dahilan ng desisyon ng Ukraine. Ayon kay Zelensky, matapos lagdaan ang kautusan, hindi kailanman naging bahagi ng kasunduang ito ang Russia at sarkastikong ginagamit nila ang kanilang mga anti-personnel mine. Itinuro rin ng Al Jazeera na may sarili ring mga baluktot na inobasyon sa mina ang Russia na kailangang kontrahin ng Ukraine. Noong Agosto 2023, may mga ulat na nilalagyan ng mga sundalong Ruso ng anti-personnel mine ang mga bangkay ng kanilang mga kasamahang namatay bilang patibong para patayin ang mga tropang Ukrainian. Ang tree mine ay halos isang halimbawa ng gantihan sa digmaan sa kontekstong ito. Ang mina sa Kursk ay isang anti-tank mine na maaari ring sumabog sa mga naglalakad na sundalo. Dahil sa paglabas ng Ukraine sa Ottawa Convention, dapat nang mag-alala ang mga puwersa ni Putin sa mga anti-personnel mine na posibleng itago sa katulad na paraan. Ang mga mina ang perpektong panlaban sa Russia na mas madalas nang gumagamit ng human wave attacks kaysa sa mga mekanisadong unit para atakihin ang Ukraine. Hindi na inuuna ng Russia ang kanilang mekanisadong puwersa noong huling bahagi ng 2024 ayon kay Austin. Inuuna nila ang mga dismounted na puwersa na kayang lumapit at maghanda ng daan para sa mga mekanisadong puwersa. Ang Russia ay hindi mapipigilan ng mga anti-tank na mina. Tanging mga anti-personnel na mina lang ang makakatulong. Mapagkunwari si Putin kung kokondenahin niya ang paggamit ng mga ganitong klasing mina. Pagkatapos ng lahat, nabanggit natin na ang tree mine ay isang halimbawa ng tit-for-tat na taktika para sa panig ng Ukraine. Kasabay ng malusog na inobasyon, masasabi rin ito sa inaasahang paggamit nito ng anti-personnel mines. Ang Ukraine ay naging impyerno ng mga mina dulot ng pananakop ng Russia. Ayon kay Andriy Dachuk, Deputy Director ng Humanitarian Demining Center, noong Mayo 2024 inatasang i-coordinate ng Ukraine ang kanyang team para sa mga operator ng demining sa field. Noong Abril 2025 ibinahagi ni Dachuk sa Le Monde ang lawak ng problema. 85 na organisasyon na ang kanilang na-certify. Bago matapos ang 2024, umabot na sa 100 at 39,000 kilometro kwadrado ang minadong teritoryo sa Ukraine. 23% ng kabuuang lawak nito. At tinataya naming ang bilang ng mga minang nagamit na sa labang ito ay nasa 10 milyon. Napakalaking trabaho ang pag-aalis ng mga ito. At sinisimulan na namin ngayon. Hindi lang si Dachuk ang nagbibigay diin sa problemang ito. Noong Nobyembre, nang aprubahan ng United States ang anti-personnel mines para sa Ukraine, tinaya ng Center for European Policy Analysis na halos 40% na ng teritoryo ng Ukraine ang apektado ng mga landmine. Ayon sa United Nations noong Abril, tumaas ng 22% ang paggamit ng mga landmine sa buong mundo noong 2024. Malaking bahagi ng pagtaas ng presyo ay dahil sa digmaan sa Ukraine. Ngunit ito ay maliit na larawan lamang ng mas malawak na problema. Matapos ang 3.5 taon ng pagharap sa paggamit ng Russia ng mga landmine na nagdulot ng matinding pinsala sa kanilang mga sundalo at sibilyan, lumaban na ang Ukraine. Ang mga nakatagong tree mines sa Kursk ay nilalayong makamit ang parehong layunin ng mga minang inilagay ng Russia sa buong sinakop na Ukraine. Alinman sa saktan ang mga mapalad na madapa rito o pabagalin ang mga operasyon upang bigyan ng panahon ang Ukraine na makahinga. Malaki ang posibilidad na hindi lang anti-tank mine ang itinatago sa kagubatan ng Kursk. Malapit na ring sumama ang mga anti-personnel mine. Maaaring nakatago rin sa mga puno, nagbibigay ng mas maraming pagkakataon sa Ukraine na sumulong sa teritoryong inakala ni Putin na muli ng kontrolado ng Russia. Sa wakas, balikan natin ang uri ng mine na natagpuan ng mga puwersa ng Russia sa puno
Isa itong anti-tank mine. At alam ni Putin na hindi kayang mawalan pa ng mas maraming tangke ang Russia. Ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine, nawalan na ang Russia ng 11,000 at 46 na tangke mula noong unang malawakang pananakop ni Putin noong Pebrero 2022 hanggang Hulyo 24, 2025. Napakalaking bilang niyan na katumbas ng humigit kumulang 200 at 69 tangke bawat buwan. Nabanggit namin na nais gamitin ng Ukraine ang mga anti-personnel mine para labanan ang paglawak ng paggamit ng Russia ng mga pagsalakay na naglalakad. Ang malalaking pagkalugi ng mga tangke ang dahilan kung bakit mas kaunti na ang ginagamit ng Russia na mga mekanisadong unit dahil wala na silang masyadong natitirang magagamit pa. Mas malala, hindi napapalitan ang mga nawawalang tangke. Ayon sa Novaya Gazeta, noong Hulyo, 11 base sa intelihensya ng Ukraine, posibleng maubusan ang Russia ng magagamit na mga tangke pagsapit ng 2,000 at 25. Kasabay nito, maubos din ang reserba nilang mga armored vehicle. Nahihirapan na ang Russia dahil sa matinding kakulangan ng kanilang mga pangunahing battle tank, kabilang ang T-72 at T-70M. Dahil sa kakulangan, napilitan silang gumamit ng mga lumang tangke tulad ng T-62 sa Ukraine. Ayon sa BOR, isang Russian news outlet, noong simula ng Hulyo, mayroon lamang 200 at 51 tangke sa reserba ng Russia na nasa maayos na kondisyon. May 1,800 at 4 pang tangke na nasa masamang kondisyon at nangangailangan ng malawakang pagkukumpuni bago magamit sa labanan. Ang kumpuning iyon ay nangangailangan ng panahon at pyesa na parehong kulang sa Russia. Ang mga tree mine ng Ukraine ay magpalala sa problemang ito. Isa pa lang sa mga minang ito ang natuklasan ng Russia. Malamang maraming tao sa Kursk at iba pang lugar ang naghihintay sa mga tangke ng Russia. Ang magagawa lang ng mga puwersa ni Putin laban sa mga minang ito ay bumagal at magsayang ng oras. Walang paraan para matukoy ang mga ito. Napapabor iyon sa panig ng Ukraine dahil sa catch 22 na nabanggit natin kanina. Bumagal at bigyan ng pagkakataon ang Ukraine na maghanda ng mga ambush o sumugod at mawalan pa ng mas maraming tangke kahit critical na ang kanilang supply. Limitado ang opsyon ng Russia, kaya nagiging potensyal na mahalagang sandata ng Ukraine ang mga tree mine habang nagpapatuloy ang digmaan sa 2025. Hindi lang tree mine ang ginagamit. Ipinapakita nito na patuloy na lumalaban ang Ukraine para sa mga teritoryong inakala ni Putin na kontrolado na niya. Malaking target din ang Crimea. Sabi nila, hindi na muling mababawi ng Ukraine ang Crimea, ngunit nagkamali sila. May nabuksang daan para sa Ukraine upang baligtarin ang pag-aangkin ng Russia sa peninsula. Alamin ang ruta sa aming video at mag-subscribe sa Military Show para sa iba pang mga video tungkol sa mga pinakabagong inobasyon ng Ukraine sa digmaan laban sa Russia. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.